habang may buhay, may pag-asa. Hanggat buhay tayo nandito, may pag-asa. At lahat na nandito ngayon, umaasa, hindi lang sa pamilya, sa sarili nila, at sa pangarap, sabi nga ni Ate Dimples. And as sa amin din, as celebrity, as deboto kami ngayon, ako, umaasa din ako na balang araw, di po completely din talaga na maahon ko talaga ang pamilya ko sa buhay ngayon. Umaasa pa din ako na balang araw gusto ko rin maging successful. Lahat ng katulad ng mga nandito ngayon gusto matupad ang mga pangarap nila, maging lumago ang negosyo nila. Ako din as deboto, as artista, gusto ko maging successful na actor, katulad po ng mga kasama ko ngayon. Kaya ngayon, sinasabi ko kala Kuya, sa kanina pala tinatawag ko, kinakabahan ako, hindi dahil magsasalita ako sa maraming tao, kasi kinakabahan ako, kasi as deboto ako dito eh. Hindi ako as celebrity na magpo-perform sa sayaw. Kaya sabi ko, iba to. Pero sabi ko, sige, magpapakatotoo lang ako. Bakit nga ba ako nandito? Ano nga ba ako? Ano yung pinagkaiba ko sa kanilang dalawa and sa kay Father? Ako siguro man sabi ko, isang kabataan din na dati, na nandyan lang sa ibabaw ng underpass. Naalala ko, una ko nakita na sa Reno. Sinama ko ng tatay ko at nanay ko na sama lang. Ang problema ko lang, gusto ko lang makapasa sa school. At siguro alam naman siguro lahat ng tao dito at makatapos at iahon sa buhay ang pamilya ko. Hanggang ngayon, yun yung doon ako umaasa. Kaya awa ng Diyos, nabibigyan ko ng magandang buhay kapapanong magulang ko at pamilya ko. Ngayon may anak na rin ako na napaka blessing sa akin. Kaya sa akin, ang sarap sa feeling na umaasa ka na masaya ka. Meron kasing umaasa na, paano ba ito, lungkot na ito, hanggang nawawalay ka pananampalataya mo. Kaya sa akin, after mo umasa, nandiyan yung pananampalataya. Kaya din siguro ako nandito. At kaya tayo nabubuhay kasi umaasa tayo sa Panginoon. Napakahirap kasing katanungan kung saan ka humuhugot ng pag-asa. Ang pag-asa kasi ay hindi madaling mahanap. Lalong-lalo na pagka may mga bagay na nakuha sa'yo, may mga taong kinuha sa'yo, dito nagmumula ang kawalan ng pag-asa. No? Pero ako, habang lumalaki po ako, may mga pagkakataon sa buhay ko na napatunayan ko na kapag nanampalataya ka at hindi ka gumive up pagdating sa pag-asa, the Lord will always come through for you. Di ba merong sinasabi, and Father, I don't know if you know that, yung parang, I am sure you do, di ba parang everybody thinks everything has been taken away from Job. But Job's everything is God. And so when you have God in your heart, then punong-puno ka. No? Sa akin siguro I get my hope from my family. No? Wala namang pamilyang perpekto. Hindi mo naman masasabi na may pamilyang perpekto. Pero ang pamilya na hindi nawawalay sa isa't isa, kahit na ayaw nyo ng isa't isa, kahit na masama ang loob nyo sa isa't isa, pero kapag nandyan kayo para sa isa't isa at hindi kayo nawawala sa tabi, at pinagdadasal nyo ang isa't isa kahit na sa pinakamahihirap na pagsubok sa pamilya, palagay ko doon ang gagaling yung pag-asa ko. Actually, Father, kasi para sa akin po, nakikita natin o na-encounter natin siya sa ating pag-asa kapag may mga dumadaang pagsubok sa ating buhay. Kasi, di ba sinasabi nga natin, in everyday sa buhay natin, paglabas mo pa lang ng kwarto mo, paglabas mo pa lang ng pintuan ng bahay nyo, lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga masasamang gawain, lahat, nandyan yan, lahat ng temptasyon. At minsan, bilang isang tao, di ba, nadadapa tayo nangihina, nawawalan tayo ng pag-asa. Pag dumating ang pagkakataon na yun, wala naman tayong ibang kinakapitan tayong lahat, kundi ang ating pamilya, o yung ating mga kaibigan, o yung mga taong nasa paligid natin. Minsan, ang sarap na encounter yung nawawalan ka ng pag-asa dahil feeling mo parang ikaw na yung pinaka-malas, ikaw na yung pinaka naghihirap sa lahat ng mga nakikita mo. Parang hindi mo kayang malagpasan yung pagsubok na pinagdadaanan mo. Pero pag nakakakita ka ng ibang tao, na nakikita mo na mas mahirap ang sitwasyon kaysa sa'yo, doon mo nakikita na mayroon palang pag-asa. At doon mo makikilala at mahaharap na nandiyan pala ang Diyos. Kasi kahit ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa ating buhay, sabi ko nga,
meron minsan sa parte ng buhay natin na hindi natin mapaliwanag kung paano natin nasusolusyonan yung mga bagay-bagay na sa tingin natin imposible ng maayos. Pero sabi ko nga, para po sa akin, wala kang ibang kakapitan kung hindi ang pamilya mo. Pamilya mo at ang pananampalataya mo sa Diyos. Bonus na yun para sa mga kaibigan mo, sa mga relatives mo, sa mga trabaho mo. Pero sabi ko nga, ano man ang hirap na pinagdadaanan natin sa buhay, pero kung meron kang Diyos sa puso at isipan mo at sa pamilya nyo, lahat walang imposible. Lahat merong pag-asa. Lahat magkakaroon ng solusyon. Kaya sa lahat ng mga taong nanghihina, nasisiraan ng loob, yung mga taong nasisira ang pamilya, yung mga taong feeling nila hindi na sila gagaling sa kanilang sakit o yung hirap na hirap sila sa kanilang problema, lahat din yun sa buhay ko na pagdaanan ko. Napagdaanan din ng pamilya ko. Pero wala akong ibang kinapitan. At ngayon, yung pundasyon ko, pundasyon ng pamilya ko, Diyos lang talaga ang malalapitan natin at masasandalan natin sa lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa ating buhay.